Nag-iiyak ngayon mga tol ang China kasi binawian sila ng Japan. Diba kung naaalala ninyo nitong mga nakaraan, eroplano ng China dumaan sa airspace ng Japan, yung warship carrier nila, yung aircraft carrier nila pumasok din sa territorial waters ng Japan mga tol. Diba? Parang wala silang pakialam, diba? Ngayon mga tol, ang Japan, eto dumaan ang warship ng Japan o yung destroyer nila, nag-sails o naglayag mga kapatid doon sa Taiwan Strait. Alam nyo nangyari mga tol, umaalma ang China, no? Eto sabi rito sa report, in a bold move that signals a significant shift in policy, Japan has sailed a warship through the Taiwan Strait for the first time, drawing sharp criticism from China. O kita mo, nag-iiyak ngayon ang China mga tol. Ang gusto kasi nila sila lang gumagawa ng kabulastugan eh. Actually, itong Taiwan Strait, di rin naman nila teritoryo yan di ba? So ito ang ating panonoorin ngayon, bibigyan natin to ng reaction video. At isa pa, meron pa tayo isang balita mamaya, binanatan ni Senator Gibo Teodoro, Senator tuloy, para kasing Senator no? Binanatan ni Secretary Gibo Teodoro mga tol ang China. Yan ang ating mga panonoorin ngayon at bibigyan natin ng reaction video. Pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction, commentary, opinion, criticism, at kung ano-ano pa na mga videong tulad nito mga tol. So itong panonoorin muna natin mula to sa Wiyon. Alright? Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Bold move that signals a significant shift in policy. Japan has sailed a warship through the Taiwan Strait for the first time. Anong akala ng China? Ngayon, puro sila criticize. Drawing sharp criticism from China. Kinikriticize nila mga tol yung pagdaan ng Japan dito sa Taiwan Strait. Sharp criticism from China. Our next story explores how this bold maneuver by Tokyo underscores growing tensions in the region as the U.S. and its allies increase their military presence to challenge China's territorial claims. Kasi pati yun mga tol may territorial claims ng China doon mga tol Actually, lahat naman di ba? Di ba ang lakas ng loob nila mga tol, papasok yung eroplano nila sa airspace ng Japan. Magpapadala sila ng aircraft carrier sa territorial waters ng Japan na tila ba bastusan lang gusto nila, di ba? Ngayon, umaalma sila. Di ba? Kapag sa kanila ginagawa yung mga bagay na ginagawa nila mga tol, inaalmahan nila. Japanese destroyer JS Sazaname's passage through the Taiwan Strait has sent shockwaves across the high seas. Nag-send ng shockwaves across the high seas. Japan pa lang yan Nashock kayo lahat. China is seeing red. The Japanese destroyer was flanked by vessels from Australia and New Zealand. The ships passing through the 180-kilometer Taiwan Strait for military exercises in the South China Sea. Yan, dito dumaan. Yan, ito dito. Dito dumaan. Ito yung China, ito yung Taiwan, di ba? Kabado agad sila mga tol. Represents a clear challenge to China's territorial claims. Yung dinaanan ng China, yun talaga, yun, sa Japan talaga yun, territorial waters nila yun. Eto mga tol, kiniklaim lang to ng China pero wala silang basehan at walang batas na umaano sa kanila, pumapabor sa kanila. Pero sila yung umaalma mga tol. China's military is now on high alert. It has lodged a formal protest against Japan's actions, urging Tokyo to refrain from what it calls disrupting cross-strait stability. Biruin mo, bilang kung ano-ano na sinasabi ng China, di ba? Samantalang ang lakas ng loob nila nung nakaraan, pumasok-pasok sila sa sa territorial waters ng Japan. Kita mo ngayon, nag-iiyak sila. In a rare move, the Chinese army released footage showcasing its tracking and monitoring of foreign vessels in the strait. Kabado mga Cheko Clear message of its vigilance and displeasure. 中方对日方此举 Yan na naman, nag-iiyak na naman siya 政治意图高度警惕，已向日方提出了严正交涉。 Hindi natin naiintindihan yung sinasabi niya, walang subtitle 方在1972年中日联合声明中就此作出过明确的承诺，即日本国政府承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，
中华人民共和国政府重申， ito yung sinasabi niya. So ito, basahin na lang natin mga kapatid, no? Ito pala. 高度警惕，已向日方提出了严正交涉。 The Taiwan question bearing on China's sovereignty and territorial integrity and 日方在1972年中日联合声明中就此作出过明。 Foundation of China-Japan relations is a red line that cannot be crossed in response to the 承诺，即 activities of Japan Self-Defense Force vessels entering the Taiwan Strait, the Chinese military. Kita mo ngayon mga tol, nag-iiyak sila. Samantalang nitong nakaraan, akala mo kung sinong mga siga, bigla-bigla na lang papasok sa teritoryo ng Japan. Tapos ngayon, binawian sila ng Japan para mga batang nag-iiyak mga tol. Akala mo aping-api. 中国政府承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。 Has dealt with them in accordance with the relevant laws and regulations. Pucha, napakahilig nyo magsabi ng law, hindi naman kayo sumusunod sa batas. 中华人民共和国政府重申，台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。 This development comes amid increasing military activities in the region. Japan challenges China in Taiwan Strait. Ooh! Russian and Chinese warships are conducting joint naval exercises in the Sea of Okhotsk, further complicating the strategic landscape. Diba para silang mga sirano? Kung titingnan mo mga tol, lahat ng ginagawa nila, puro kalokohan. Tapos kapag sa kanila ginawa yun mga tol, nag-iiyakan sila. Parang mga sira. Large anti-submarine Russian destroyers, corvettes, joined Chinese destroyers and the frigates near Japan's island of Hokkaido. Diba ilang beses nga sila paikot-ikot doon sa Senkaku Island eh. The two navies recently conducted one of the biggest naval exercises in 3 decades. The US and its allies, including Canada, Australia, Britain, France, and recently Germany, have been increasingly transiting the strait to reinforce its status as an international waterway, much to China's anger. Wala talaga tong China. Ja, das kann ich bestätigen. Und das Signal ist ein ganz einfaches, was wir immer vertreten. And yes, I can confirm that the message is very simple. One that we have always stood up for and one. Und auch ich immer vertreten habe. Internationale I always stood up Gewässer for sind international waters Gewässer. and international Es waters. ist der kürzeste Weg. It's a shorter, es ist shortest angesichts and der given. Wetterlage der sicherste Weather Weg und es sind conditions internationale is the Gewässer, also fahren wir durch. For Japan, the move represents a significant departure from its long-held policy of not directly challenging China. It aligns Tokyo more Huwag nilang binabasta-basta Japan, matindi rin yan. closely with the US and its allies in their efforts to counter Beijing's expansionist ambitions. Yan. Yung kasi gusto talaga ng Beijing o ng China eh. Mag-expand sila ng nila, yung nasasakupan nila. Alam mo yun, yung para ka merong kapitbahay na palaki ng palaki yung binabakuran, nakakabuisit, di ba? So eto ngayon yung sagot ng ibang bansa sa kanila. Sila ang hilig nilang mangganyan, mambastos, dadaan sila ng airspace ng ibang bansa na walang paalam, papasok sila sa territorial waters ng walang paalam, di ba? Tapos kapag sa kanila ginawa yun mga tol, kahit na hindi rin naman nila teritoryo, inaangkin lang nila, di ba? Taiwan Strait, daanan naman talaga yan eh. Di ba? Nagrereklamo sila at kung ano-ano ng mga pinagsasasabi. The Chinese are also keeping the Taiwanese on the edge. Taiwan's defense ministry says 43 Chinese military aircraft and 8 naval vessels were detected around the island in a 24-hour period. Beijing asserts it will never renounce the use of force to bring Taiwan under its control, with Chinese leader Xi Jinping in recent years upping the rhetoric of unification being inevitable. Inevitable. Bureau Report. Di ba? Eto mga tol, ganito rin yun eh. Yung kaya binanatan din sila ni Secretary Gibo mga tol eh. Kasi tulad nga nung kaninang pinanood natin,
yung mga bagay na ginagawa nila, ayaw na ginagawa naman ng iba sa kanila, mga tol. Reklamo sila ng reklamo. Katulad na lamang nito, mga tol. Panoorin natin. Ito naman mula sa UNTV News. Nagsasabi sila ng arms race pagkatapos sila naman nauna. O, di ba? Ito yung interview ni Secretary Guibo. Ang hilig kasi magsabi ng China, arms race daw, 'di ba? Ang Pilipinas, tanggalin na daw natin yung missile na dineploy dito ng Amerika, 'di ba? Meron daw arms race sa mga ganyan. Tapos sila naman ang nag-uuna, mga tol. Mukhang hiwalay yung dila. Binuweltahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pangungwestiyon at paratang ng China na umano'y arms race o pakikipagpaligsahan ng Pilipinas sa pagkakaroon ng military weapons. Sa isang panay. So ang Pilipinas pala hindi pwede hindi pwede magpalakas ng puwersa. Sila lang dapat. Di ba ganun ang ginagawa nila? Di ba? Paggawa nga sila ng mga barko nila, di ba? Sila nga nauuna sa pagbubukas ng ADAS 2024 o Asian Defense and Security Exhibition sa Pasay City, sinabi ni Secretary Teodoro na walang pakialam ang China sa ginagawang pagpapalakas ng Pilipinas ng defense capabilities nito. Tama, di ba? Bansa tayo, mga tol eh. Bilang bansa may karapatan tayo na palakasin yung defense capability natin. Bakit tayo inaalmahan ng China? Anong problema na buhay nila, di ba? Sila nga ginagawa din nila yun eh. Para talaga mga sirae, no? Giit pa ng kalihim na walang dapat ikaalarma ang Beijing dahil kung tutuusin ay mas marami silang armas at mas kumpleto sila sa kagamitan. Tama din. Aniya, bago manghimasok ang Beijing sa defense posture ng Pilipinas ay mauna silang baklasin ang inilagay nilang ballistic missiles at nuclear arsenal at lumayas sa mga inukupan nilang bahura sa West Philippine Sea. Yun ang sinasabi ng China. Tayo, dinedepensahan lang natin ang ating sarili. Tama. Kung sila nagsasabi may arms race, sila mas malaki, dapat sila magbigay ng halimbawa. Sirain nila yung nuclear arsenal nila. O, di ba? May nuclear arsenal sila. Bakit sila gumagawa nun? Alisin nila yung ballistic capability nila. Tibagin nila yung mischief reef. O, di ba? Yung mischief reef at saka yung Panganiban Reef, ginawa nilang military bases nila. At saka yung ibang mga ginawan nila ng artificial na islands, umalis sila sa West Philippine Sea. Sinabi rin ng defense chief na sapul na sapul talaga China, no? Gamit ng reverse psychology ang Beijing, ngunit hindi magpapatinag rito ang Pilipinas. Before they interfere with our creating a credible deterrent. Anyway, we follow international law. Yeah. So I will just repeat that we will do what needs to be done to create a credible deterrent posture. Diba napakalinaw, diba? Bago nila pakialaman tayo, mga tol, sa ginagawa nating mga credible deterrent o yung paghadlang man lang o mabigyan man lang sila ng pagdadalawang isip nila, mga tol. Yung ginagawa daw natin ay sumusunod tayo sa international law. Diba? So yan ang sinasabi ni Secretary Guibo Teodoro na dapat yun din natin at tinitingnan nating lahat, mga tol eh. Diba? Ang problema, mga tol, yung ibang mga nakapwesto rito sa Pilipinas, ito wala tayong bibigyan pangalan, mga tol. Diba? Ang gusto nila, alisin yung mga sundalo sa West Philippine Sea. Ayaw daw ng gera. Ay goodness, para mo na rin sinabing alisin mo yung mga guard sa isang establishment para hindi sila makatakot na mga mamamayan. Ano mangyayari pag inalis mo yung mga guard sa establishment, mga tol? Halimbawa, isang bangko, alisan mo ng mga gwardiya yan, alisan mo ng CCTV, alisan mo ng kahit na anong security, anong mangyayari? Diba? Nag-i-invite ka ng mga masasamang loob na pumasok sa'yo. Diba? Hindi ko alam, mga tol, kung ano mga napag-aralan ng mga nakaupong yun eh. Ewan ko ba? Bakit kasi na boto-boto? Magugunitang inalmahan ng China ang pag-deploy sa bansa ng MRC o Mid-Range Capability Ballistic Missiles ng Amerika na may kakayahang puntiryahin ang target hanggang sa mainland China. Noong Abril pa ito dinala sa bansa para gamitin sa training ng mga sundalo at planong pagbili ng kahalintulad na missile system. Wala pa umanong petsa kung kailan ito aalisin sa Pilipinas. Pero kung si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang tatanungin, mas gusto niyang manatili na lamang sa bansa ang USMRC. Kahit ako eh. Kung ako ang masusunod, no? If I Dapat nga bumili tayo ng sariling ganito, mga tol eh, di ba? were given the choice,
I would like to have the typhoons here in the Philippines forever. Dahil kailangan natin yan para sa depensa natin. Kung hindi naman siya masyadong kailangan ng US at masyado naman ata silang maraming ganyan, 'di ba? Donate na lang nila yan sa atin. 'Di ba? Donate na lang ng Amerika sa atin 'yan. Sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng bansa, nakapaloob sa Horizon 3 ang modernization program ng Sandataang Lakas ng Pilipinas. Kasama dito ang mga aspetong dapat palakasin, gaya ng cybersecurity at pagbili ng dagdag na mga barkong magpapatrolya sa West Philippine Sea. Kailangan ng malaking pondo para maisakatuparan ito. Ayon kay General Kailangan talaga Sad to say mga tol, tinapyasan pa ng pondo. Browner, nasa 254 billion pesos ang initial na proposed budget ng AFP. Ngunit natapyasan ito at naging 75 billion pesos na lang. We really need the help of our Congress, of the nation. Yan ang nagko-control ng budget mga tol Congress no? Ay nako po. Na dapat ay palakasin natin yung ating armed forces nang sa gayon ay makabuo tayo ng defensive posture, credible defensive posture, so that we will be able to deter any intentions of any country. Yung mga assets na bibili ng AFP, hindi naman yun para sa pakikipaggera agad. No, ang gustong mangyari ng ating mga kasanduluhan, ng ating sandatahan is makabuild nga tayo ng credible deterrent posture. Ibig sabihin mga tol, kung meron mang mga bansa na gustong mangharas sa atin, kahit papano magdadalawang isip sila. Kumbaga halimbawa isang gusali, ito lagi natin to isinasample Kumbaga isang malawak na lupa, isang gusali mga tol, o malawak na lupa mga tol. Kapag yung malawak na lupang yon mga tol, walang bantay, 'di ba? Walang bakod, walang bantay. Asahan mo mga tol, few years, ang dami ng bahay diyan, marami nang nakatira, aangkinin na nila 'yan. Tapos yung may-ari, pag gusto niya nang i-develop yung lupa niya mga tol, halimbawa gusto niya nang patayuan ng gusali o ng bahay kasi nag-ipon lang siya ng budget. Mamumblema siya doon mga tol. 'Di ba? Paaalisin niya yung mga nakatira doon. Lalaban pa 'yun, makikipagbatuhan pa sa kanila 'yun, 'di ba? Problema. Pero kung sa umpisa pa lang lalagyan niya na agad ng bakod ng mga gwardiya, mga tol, walang makakapagtayong doon, squatter doon, 'di ba? Pero kung aalisin mo yung mga bantay doon, yun na, maraming magtatayo ng bahay doon. Ganon dito mga tol sa West Philippine Sea. Isang napakalawak na karagatan yan. Wala pa tayong masyadong dyan, islang na itatayo o wala pa tayong napapakinabangan masyado. Ngayon, kung aalisin natin yung mga sundalo dyan o kung maglalagay ka man lang ng sundalo pero wala naman panglaban, 'di ba? Papasukin tayo ng mga squatter dyan. Sino yung mga squatter dyan? Itong China. Inaangkin nila mga tol, kahit na sinasabi ng batas hindi sa inyo yan, sa Pilipinas yan, ayun, nakikipaglaban mga tol, sila pa yung malakas ang loob ngayon na magtaboy sa atin. 'Di ba ganon na ganon sa mga demolition area mga tol? To violate our sovereignty and our sovereign rights. Samantala, inihayag naman ni Defense Secretary Teodoro na buo na ang desisyon ng pamahalaan na bumili ng multi-role fighter jets. Gayunman, posibleng matagalan pa ito, depende na rin sa supply. Good. Okay lang, okay lang. Ryan Lacanlale. Alright mga kapatid, yan ang ating mga balitang napanood ngayon. Una, yung sa China mga tol, reklamo sila ng reklamo sa mga ginagawa din naman nila. Tapos eto naman ngayon mga tol, di ba? Kumbaga parang sinoplak sila ni Secretary Gibo Nakakatawa lang sila di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.